Magandang araw po mga minamahal. Muli, narito ang ating paghatid ng Ebanghelyo patungkol sa buhay Kristiyano. Mga minamahal, ang ating buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Anytime ay mawala tayo. Maaring anong oras man, anong araw o anong taon, Diyos lang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. So, tayo bilang tao ay hindi tayo permanente sa mundong ito. Kaya, ang buhay Kristiyano, iyon ay bagong nilalang, bagong tao. Ang buhay niya ay sa kabutihan lang, iniiwasan niya ang kasamaan. Ito ay mamimaintain ang ganitong kalagayan ng buhay Kristiyano kung ang Diyos ang iyong pinakasandigan. Kasi ang tao ay mahina. Nasa kapaligiran lamang ang kaguluhan, ang mga tukso, ang mga kalayawan, ang buhay na sanlibutan. Ang buhay Kristiyano ay nakatuon na siya sa panglangit na buhay. Ibig sabihin, spiritual. Na natapos na niya ang buhay na makasanlibutan. Ibig sabihin, pinagsawaan na niya ang buhay sanlibutan at dahil sa nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, ay inaalay na niya ang buong buhay niya habang nabubuhay sa mundong ito sa galaw ayon sa kalooban ng Diyos. Alam naman natin na ang tao, kung wala pa talagang Diyos siyang kinikilala, ang tunay na Diyos na Espiritu na naroon nakatira sa sangkalangitan, ay hindi pa gaano niyang matanto ang kanyang mga galaw. Kasi ang kanyang iniisip lamang ay yung kanyang sarili. So bilang Kristiyano, ay iniiwas ka na ng Panginoong Diyos sa buhay na papuntang kabulukan, buhay ng kasamaan, at buhay na magbigay sa iyo ng ang patunguhan noon ay buhay na kasamaan, buhay na hindi matuwid. Kaya bilang Kristiyano, ibig ng Diyos na mamuhay ka na sa katuwiran, kabutihan lang. Kaya nakatuon ang direksyon ng buhay ng Kristiyano papunta roon sa kalangitan kung saan nandoon ang Panginoong Jesucristo. So kung ikaw ay hindi mo pa nakilala ang Diyos, ay nariyan ka pa sa kadiliman, ang ginagawa mo ay pansarili mo kung ano yung gusto mo lang sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang direksyon ng iyong buhay ay ayon doon sa sarili mong sapantaha, ayon doon sa sarili mong plano sa iyong buhay, at ayon doon sa sarili mong karunungan. At hindi nababatay sa direksyon na ibig ng Diyos na iyong pupuntahan. Na kasi nga sabi ng Panginoon Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. So kung ang tao ay wala pang Kristo sa kanyang buhay, ang kanyang galaw ay ayon lamang sa kanyang sarili.
So, kung saan niya ibig pumunta, yun ang kanyang gustong gawin. Magpakasawa siya sa buhay niya. Hindi niya alam na ang patunguhan pala niya ay kasamaan. Ang Diyos na naglalang sa atin, ang tao ay mula sa alabok. Mula sa alabok, ang unang tao, si Adam at si Eva, pisikal na katawan, na katulad natin ngayon. Tapos hiningahan ng Diyos ang taong alabok. Mula sa Diyos, hininga ng Diyos, nagkaroon ang tao ng buhay. Kaya ang tao ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang ningas, ayon sa kanyang larawan. Ang larawan ng Diyos, kabanalan kabanalan. So, binigyan ng Diyos ang tao na mamuhay sa mundong ito upang kanyang maranasan ang kaligayahan, ang kabutihan na binigay sa kanya ng Diyos, ngunit pinapaiwas naman sa mga gawaing kasamaan. Kaya ibig ng Diyos na tayo mamuhay ayon sa katuwiran. Kaya nga tayo, ang ating bilang tayo human being, ay tatlong bahagi ang ating pagkatao. Itong ating physical body, ang ating buhay, ibig sabihin yung hininga ng Diyos na binigay sa atin, at espiritu ng Diyos. Kaya ang bahagi ng tao ay physical body, ang kanyang kaluluwa, at ang espiritu ng Diyos na nanahan sa kanya. Ngunit kung ang espiritu ng Diyos ay alisin niya, mamatay tayo. Kasi nga ang espiritu ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang sa atin lamang ay buhay, kaya may kamatayan tayo. So habang na-enjoy natin ang ating buhay, at ang Diyos ay nasa atin pa, kaya hindi pa tayo mamatay. Kaya tandaan natin na pag-alisin na ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin, diyan na tayo mamatay. So, mapunta na tayo roon sa kabulukan. So, ang ibig sabihin nito, pagka naman ang tao ay alisin na ng Diyos ang kanyang espiritu, actually, ang term na sinasabi ng Diyos tungkol sa kamatayan ng tao, siya ay natulog lamang. Natulog. So kung alis na ang Diyos, ang kanyang espiritu sa ating katawan, matulog na tayo ng ating himbing. Mahimbing na tayo, ayan ang tawag dyan ay tulog ng kamatayan. Ngunit dahil ang layunin ng Diyos ay ang tao ay bigyan siya ng buhay na walang hanggan, dating ang panahon na ang ibigay naman niya uli ang kanyang espiritu, yun naman uli ang ibigay sa atin upang tayo ay gisingin niya mula sa ating kamatayan o himbing ng pagtulog at ibigay niya muli ang kanyang espiritu at magkaroon ng buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan pa. So, ibig sabihin nito, dalawang klase ang pagbigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, patungo roon sa walang hanggang kaligayahan, wala ng kasamaan, wala ng kabulukan, wala ng kagutuman, wala ng pagkauhaw pa, at talagang kaligayahan ng walang hanggan sa piling ng Diyos. Ngunit, yun namang mga tao na natili doon sa kalayawan, na natili doon sa kasalanan, pag sila naman ay namamatay,
ay ang ibigay naman sa kanila sa araw ng pagkabuhay muli ng mga patay ay gayon din. Bigyan din sila ng buhay na walang hanggan, ngunit sa walang hanggang kaparusahan doon sa nakabuli doon sa dagat-dagatang apoy. So, kaya nga mga minamahal, iyan ang magiging direksyon ng buhay ng tao. At habang tayo ay nasa mundong ito, ang buhay natin ay hindi higit sa 120. So, ang ating buhay, temporary lamang, maximum of 120 years. Kaya kung kayo ngayon ay 20 years old, halimbawa, alam mo na ang nalalabing buhay mo sa mundo ay 100 taon na lang. Kung ikaw naman ay 50, 70 years old na lang ang iyong buhay na matitira. So, mathematically, alam mo na ang calculation ng buhay mo. So, pagkatuwing dumarating ang iyong birthday, nababawasan ang iyong buhay sa mundong ito. Kaya dapat, alamin mo ang tunay na layunin ng Diyos. So, ganito ang magiging buhay Kristiyano. Ibig ng Diyos na huwag kang manatili sa paggawa ng kasalanan. Alisin ka ng Diyos doon sa iyong pagkakasala, binigyan ka ng kapatawaran na iyong kasalanan, ngunit magbagong buhay ka na. So kung bagong buhay ka na, ibig sabihin kung Kristiyano ka na, dapat iwasan mo na ang mga gawaing makasanlibutan. Kaya ito ang ating gawain na kailangan nakafocus na tayo. Hindi sa buhay ng sanlibutan, kundi buhay na sa pangkalangitan. Dahil ang kaharian ng Diyos ay naroon sa langit, hindi rito sa lupa. So, ang sabi ng Biblia, na ang dapat magiging gawain ng Kristiyano ay maging ganito. Nakasulat po yan sa Kolosa, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 10. Ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-imbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Unang-una, nang pinagharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito, at magbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo.
upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya ang Kristiyano ay bagong nilalang, bagong buhay. Nakatuon ngayon ang kanyang kaisipan sa panlangit, hindi sa panlupa. Kaya habang nasa lupa, ay patuloy siyang nagtatrabaho, lahat gumagalaw siya ayon sa kalooban ng Diyos, mabuhay sa mundong ito na para sa kanya, sufficient na ang lahat dahil God provides. Basta nagtatrabaho siya ayon sa kabutihan, hindi siya lumalabag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Kaya ganyan po ang buhay Kristiyano. Iniiwasan na niya ang paggawa ng kasalanan, iniiwasan na niya ang paggawa ng kasamaan. Ang kanyang gawain ay kabutihan lamang, hindi na kasamaan. Kaya ganito mga minamahal ang buhay Kristiyano. Wala ka na sa kalayawan at ang inisip mo na lang ay lumayo sa mga bisyo, lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lumayo na doon sa tinatawag natin na paglilingkod sa ribulto at ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa Diyos. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.